magsisimula ng ating talakayan, ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo upang simulan ang araw na ito sa isang panalangin. Nasa tayo na mga bata. Rachel, maaari mo bang simulan ang panalangin ngayong umaga? Amen. Ayan. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po! Mabuhay! Mahal ka na! Ayan. Bago kayo magsiupo, ay maaari bang tumingin kayo sa inyong paligid, sa ilalim, sa baba, at tingnan kung may mga basurang nagkalat. Pagkatapos, ito ay inyong pulutin at itapon sa tamang basurahan. Malinis na ba ang inyong paligid? Wow! Siyempre po! Maaari na kayong magsiupo. Ayan. Ngayon, aalamin ko kung ang lahat ay narito sa aking klase. Oras na tinawag ko ang inyong pangalan, sa halip ng sasabihin nyo ay narito po ako, ang sasabihin ninyo ay ang paborito ninyong mga hayop. Maliwanag ba? Opo. Halimbawa, Julie, sasabihin, aso po. Ayan, simulan natin. Si Roslyn, puso po. Si Jeremy, Ako po, baboy. baboy. Lian, Papi po. papi. Gerald, Manok po. manok. Sabungin. Rachel, Aso po. ayan. Nakakatuwa naman na ang lahat ng aking mag-aaral ay narito ngayon sa aking klase. Ayan. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng isang pampasiglang bilang. Sino dito sa inyo ang nakakaalam ng kantang Ako'y Pinoy? Si Jeremy po. O yun, si Jeremy po. Jeremy. Alam ang kantang Ako'y Pinoy? Dahil diyan, meron si teacher na kantang inihanda at sasabayan natin ito. Maliwanag ba? Siyempre po! Handa na ba kayo? Opo. Ayan, kantang sabay-sabay nating kantahin ang Ako'y Pinoy. Magsitayo mga bata. Sa puso't diwa, Pinoy ay sinilang sa ating bansa. Kanta mga bata. Sana'y sa wika, mga banyaga, sariling wika. Laksi mga bata. No? Ang bansa, Ang aming kong salita. Bayan kong sinilangan, lagi ang Kanta mga bata. kalaya. Bakit natatawalian? Rizal, Wika na ating bansa sa sariling wika, taas na sa mababong isla. Ayan mga bata. Ano nga ulit ang kinanta natin? Ako'y isang Pinoy. Ayan, maaari na kayo magsiupo. Natutuwa naman si teacher at alam na alam nyo ang ako'y isang Pinoy at pinakita din ninyo ang ganda ng inyong mga boses pagdating sa pagkanta. Ngayon mga bata, meron ako ditong mga inihandang larawan. Ang gagawin lamang ninyo ay isusulat ninyo sa ibibigay ni teacher na mga papel ang mga katunog o katugma nitong salita. Maliwanag ba? Siyempre po. Ayan, kumuha ng isa at ipasa ang marami sa iba. Gusto nyo bang magbigay ng halimbawa si teacher? Opo. O sige, halimbawa, kunin ang inyong mga ballpen, ang inyong mga pansulat. Kapag pinakita ko ang larawan, isusulat ninyo sa papel na ibinigay ko ang mga katugmang salita ng larawang ipapakita ko. Pagkatapos niyo
Takpan niyo muna ito at kapag tapos na ang lahat ay sabay-sabay nating itataas. Maliwanag ba? Opo. Syempre po. Tingnan ni teacher kung kayo ay may mga kagayang salitang na isulat. Halimbawa lang ito ha. Ano pinakita ni teacher? Bola. Sa tingin ninyo, ano kaya ang katunog ng bola? O pula. Ang salitang pula ay isusulat ninyo sa papel na aking ibinigay. Maliwanag ba? Syempre po. Sige. Ngayon, simulan na natin. Ano kaya ito? Pusa. Pusa. Sige, maaari na ninyong isulat sa papel ang inyong isunulat na kasagutan. Pusa. Tapos na ba mga bata? Hindi pa po. Sige, bibigyan kayo ni teacher ng oras para mag-isip. Opo, isang word lang po. Katunog lang po ng salitang pusa. Meron na ba ang lahat? Sige nga, kung tapos na, itaas at sabihin isa-isa. Itaas ko ang inyong ibinigay. Jeremy, anong isinulat mo? Puting po. Puting? O sige, ang puting ba ay katunog ng salitang pusa? Hindi po. Ayan, babawi si Jeremy mamaya. Maliwanag, Jeremy. Rian, ano ang iyong isinulat? Sir, dalawa po. Ano po yun? Musa at muta. Ayan, magaling. Tama. O si Rose din kaya? Teacher po na po. Ayan, pula. Si Gerald kaya? Basahin nga, Gerald. Ano po to? Basa. Basa. Tama. Si Richelle? Basa. Ayan, magaling. Si Jeremy, babawi sa susunod na ipapakita ni teacher, ha? Ano kaya ang sunod na larawan? Aso. Sige, isulat sa inyong papel ang inyong mga sagot. Meron na ba ang lahat? Opo. Tapos na ba? Itaas nga ang papel nung tapos na. Si Jeremy, saglit lamang. O yan, mukhang babawi na si Jeremy. Panguhuli natin si Jeremy. Richelle, bahagi mo nga. Ayan, laso, tama. Ano, Gerald, ano naman ang sa iyo? ano po? Yung oso at saka baso. Oso at baso, ang dami naman ang naisulat ni Gerald. Si Rose din kaya? Tao po at saka tayo. Ayun, tayo daw. Si Liam kaya? Tanso po. Iyan, tanso. Si Jeremy? Pasupo. Ayun, sabi sa inyo, babawi si Jeremy. O, nakahabol si Jeremy. Ano kaya ang sunod na ipapakita ni teacher? Ano kaya ito? Surf! Ha? Sabon, teacher. Sabon? Sabon! Tindahan, teacher. Ayan, tindahan. Isa itong tindahan. O sulati ang inyong salita. Opo, tindahan po. Itaas na po, papel lang tapos na. Hindi pa po. Meron na ba ang lahat? Jeremy, magsagot po ng sa iyo. Bawal bumanggaya. Meron na ba? Jeremy, pakibasa nga ng iyong sagot. Tahanan po. Ayun, tahanan. Si Liam kaya? Ano lang po? Ano po? Kantahan. Ano po? Kantahan. Ayan, kantahan. Si Rosin po kayo. Laruan po. Laruan. Si Gerald. Ano po? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Tsaka ano po? Pamilihan. Ayan, ikaw ano, Richelle? Simbahan, ang gagaling naman ng aking mga estudyante. Iba-iba ang mga naiisulat. Ano kaya ang sunod na larawang ito? Gulayan, teacher. Ayan, Gulayan. gulayan. Sige nga, mag-isip pa nga kayo ng katunog ng salitang gulayan. Meron na ba? Sabay, taas na ang papel lang tapos na. Ayan, si Gerald, ibahagi mo nga sa amin kung ano ang iyong nasulat. Ano po? Bahay-bahayan at Ayun. saka bayan. Ayan, bahay-bahayan at bayan. Si Jeremy, Parisan po. Parisan. Oh, mukhang nangangain si Jeremy ng Paris at alam na alam. Si Rochelle, Ukayan po at sampayan. Ukayan at Sampayan. Si Roslyn, Gulayan, teacher. ano po? Gulayan. Tulayan. O si Lian po kaya? Guyaman po.
na mga papel. Tabi na po. Base sa ating nilaro, ano ang inyong napansin sa mga salitang ating nabuo mula sa larawan at sa mga salitang isinulat nyo? Magkakatunog po. Magkakatunog, maliban sa magkakatunog, tama iyon. Magkaparehas po. Teacher. Magkakaparehas, ano Roslyn? O yun, sila ay magkakatugma. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magagawa natin gamit ang salitang magkakatugma? Mga bata? Sa tingin ninyo, kapag gumamit kayo ng salitang magkakatugma, ano kaya ang ating magagawa? Magbubuo? Meron bang nais sumagot? Hindi po masakit pakinggan. Ayun, tama. Hindi siya masakit. Masakit pa. Kinggan, katulad nung ating pinanta kanina. Ang bawat dulo nila ay magkakatugma. O, Lian? Nakakagawa po tayo ng art. O, Dahil sa pamagitan po ng sa katulad po ng literatura, pagkagawa po ng kanta at saka po tula. ayun, tama. Napakalalim naman ng pag-iisip ni Lian at nasabi iyon. Magaling, Lian. Makakagawa tayo ng literatura. At ang isa dito ay, kapag tayo'y nakabuo, nagamit ang mga salitang magkakapareha, maaari tayong makagawa ng isang magandang Tula! ayan, magandang isang tula. Ngayong araw, mga bata, ay matututo tayong sumulat ng tugma o maikling tula gamit ang salitang Katugma! Ayan, gamit ang salitang magkatugma. Ngayon, mga bata, tumayo ang bawat isa. Ayan, pumila mula sa maliit hanggang palaki. Ang harap po ay sa may pintuan. Maliit po muna hanggang palaki. Ayan, marunong ba ang aking mga estudyante tumingin kanilang mga... Tingnan nga natin kung tama. Jeremy, saan ka ba talaga sa likod? Ayan, magaling, ready. Ang gagawin natin mga bata, tayo ay maglalakbay. Habang kayo ay naglalakad, kayo ay kakanta ng Ako'y Pinoy. Tandaan niyo pa ba ang kantang Ako'y Pinoy? Syempre po! Ayan, hahanapin natin ang mga istasyon sa labas ng ating silid-aralan. Maliwanag ba? Aba, syempre po! At kapag nakita niyo ang mga istasyon na ito, ay babasahin ninyo ito ng malakas sa harap ni teacher. Maliwanag ba? Aba! Sige, maaari na kayong lumabas at simulan ang pag-awit ng Ako'y Pinoy. Hoy, isang Pinoy na puso diwang Pinoy. Sa aming bansa. Bisa na sa wika, mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wika. Pag tinaas ko ang kamay ko, ibig sabihin ang bawat isa ay tatahimik. Maliwanag ba? Aba, syempre po! Itaas ang kanang kamay. Ang kaliwang kamay. May nakikita ba kayong istasyon sa inyong paligid? Opo! Ngayon, puntahan ninyo mga bata. Ayan, ibaba na po ang kamay at buksan ang istasyon bilang isa. Opo. Hihilahin po yan. Hihilahin po. Hindi po itataas pa ganyan. Hihilahin po mula sa pula. Ayan, at idikit po. Meron po ditong pandikit si teacher. Ayan, Ang galing. basahin nga ng sabay-sabay. Layunin! Ayan, layunin. Ngayon, alamin nga natin ang layunin ng ating pag-aaralan ngayong araw. Okay, mga bata, maaari na ulit kayong kumanta upang hanapin ang susunod na istasyon. Ako'y isang Pinoy Sa puso! Ayan, nakita niyo na ba ang sunod na istasyon? Apa! Ngayon, buksan at basahin ninyo ang sunod na istasyon. Sir, ang dami naman tape. Ayan, idikit po. Ngayon, ang sabi ni teacher, pag nahanap ang sunod na istasyon, Babasahin po, teacher. ayan, babasahin. Paunlad. Basahin ng malakas. Kasanayan sa pagsulat ng iba't ibang sulatin. Ayan, nauunawaan ba ninyo? Aba,
Siyempre po. Maaari na ulit kayong kumanta at pumunta sa sunod na istasyon. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Ayan, nakita niyo na ba ang sunod na istasyon? Opo! Ngayon mga bata, inyo nga itong basahin ng malakas at sabay-sabay. Nakagagawa ng sariling tula batay sa karanasan. Ayan, nakagagawa ng sariling tula batay sa karanasan. Ngayon, naiintindihan niyo ba yan? Opo. Ayan, hahanapin natin ang ating huling pupuntahan. Mag-chant mga bata. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Ayan mga bata, nakita niyo na ba ang huling istasyon? Apo! Sige, Opo. inyo na itong buksan ng inyong malaman ang huling gagawin. Nakasulat ng tugma o maikling tula. Ayan, nauunawaan ba ninyo mga bata? Apo! Siyempre po. Ayan, ngayon humarap kayo kay teacher. Dahil nakita na ninyo at nakompleto ninyo ang mga istasyong inihanda ni teacher, tayo ay babalik na sa loob ng silid-aralan. Maliwanag ba? Aba, siyempre po. So, pagbalik natin sa ating silid-aralan, ang bawat isa ay magchachant uli ng Ahoy Pinoy. Maliwanag ba? Hanggang makarating sa ating classroom. Maliwanag? Opo. O, sige. Maaari na kayong magsimula. Isa, dalawa, kanta. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Ayan. Nakikinig sa aking instruksyon ng aking mga estudyante. Ngayon mga bata, tahimik na papasok sa silid-aralan at bumalik sa inyong mga upuan. Maliwanag ba? Siyempre po. Sige, maaari na kayong magsipasok. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng isang tula. Gusto nyo bang magbasa ng tula? Siyempre po. Oo, ayan. Babasahin natin ang tulang pinamagatang. Wait lang mga bata ha. Pinamagatang. Basahin nga ng malakas. Ang munting puno. Ayan, ang lahat ba ay marunong magbasa ng tula? Opo. Sige nga, basahin natin ng malakas at may diin ang tulang aking inihanda. Isa, dalawa, basa! Sa din ng aming bakuran, May puno kaming inaalagaan. Ang mga dahon nito'y nasasayawan, sumasayaw sa saliw ng hanging amihan. Ang punong iyon ay aming kaibigan, kasama sa larong taguan. Sa habulin, pati tawanan, sa siso sa aming kakakuhan. Sa ilalim ng puno, ang aming tagpuan, nagbibigay ng kaldereta ng tutulungan. Doon kami nagdiriwang ng karawang, Pasko, binyag o anumang handaan. Munting puno ay pinahahalagahan, wagas ng minamahal, siya'y aming kailangan. Kahit maliit ay aming pangalagaan, yan ang puno sa amin. Ayun, maganda ba ang inihandang tula ni teacher? Opo. Ang pamagat? ang munting puno. Yan ang munting puno. Dahil sa tulang ito, tayo ay magkakaroon ng pangkat gawain. Kayo ay hahatiin ko sa dalawang pangkat. Magbilang ng mula sa isa hanggang dalawa. Sa Dalawa. Dalawa. Ano po? Dalawa. Ayan. Ang pangkat isa ay pumunta sa aking kanang bahagi. Nasaan ang pangkat isa? Maaari nang tumayo. O, dito po ang pangkat isa. Dito po sa aking kanang bahagi. Ang pangkat dalawa naman po ay sa kaliwa ko. Bakit? Dito sila? Opo. Meron at Rian, dito
maggawa ng bilog, iyan ang pangkat, isa. At ito ang inyong gagawin. Pangkat dalawa, dito po ang pangkat dalawa. Ayan. Ang gagawin po ninyo, mula sa ating tulang binasa, hahanapin ninyo ang mga salitang magkakatugma. Maliwanag ba? Isusulat po ninyo sa ibinigay ni teacher na Manila paper. Ayan, maaari nyo nang simulan. At kapag tapos na ang inyong pangkat, ay pumalakpak lamang ng ang galing-galing clap. Upang malaman ko na kayo ay mga tapos na. Maliwanag? Ayan, tapos na ba ang pangkat isa at pangkat dalawa? Opo. Opo, ayan, ano nga sabi ni teacher? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ayan, tapos na ang pangkat isa, ang pangkat dalawa kaya? Opo. O sige nga, ano sabi ni teacher? Anong gagawin? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Grupo, palaban. Palaban. Ayan. Ayan, maaari na kayong magsibalik sa inyong upuan. Ang mga ginamit na inyong upuan ay ibalik sa tamang linya. Pagkatapos, tunghayan natin ang presentasyon ng pangkat isa. Sino magrepresenta ng sa pangkat isa? Si Jeremy po. Si Jeremy. Jeremy. Si Roslyn. Idikit mo nga sa unahan. Ay, si Roslyn po. Si Roslyn po. Ibig sabihin, may representative ang pangkat isa. Ano po ang take, Jeremy? Idikit po sa unahan at basahin ang mga salitang nahanap ninyo na magkakatugma sa ating tulang binasa. Ayan. O, sige nga, titingnan natin. Ito po ang gawa ng pangkat isa. Bakuran, inaalagaan, nagsasayawan, hanging amihan, kaibigan, tagpuan, Taguan po. Ano po? taguan, Ayan. tawanan, kalukuhan, tagpuan, nagtutulungan, O, ano po po? Hahalaga. pinahahalagahan, kailangan, Pangangalagaan. pangangalagaan, bakuran. Ayan, magaling pangkat isa. Bigyan natin sila ng McDo clap. Magsi kayo ang bawat isa. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Macdo! Ayan, sino naman po ang magpapakita ng ginawa ng pangkat dalawa? Pumunta na po sa unahan. Dito po. Dito po sa unahan. Ang inyong ginawa. Huwag pong tabunan. Huwag pong tabunan yung gawa ng pangkat isa. Alam mo yung pala ba ng pangkat dalawa? Ayan, pangkat dalawa, ipakita nga ang inyong mga nahanap na salita na magkakatugma. Sa dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo, palaban, palaban! Ayun! Ang galing naman ng pangkat dalawa. O, sige nga, titingnan natin. Okay, ba? So, here, ay joke lang po. Ito po ang aming nakita po. Ang una po is bakuran, ang kanya pong kasutunog ay inaalagaan po. Ano po? Sunod po ay amihan po. Ang kanyang kasutunog po ay kaibigan po. Ayun. At tawanan po at kaarawan. Pinahalagahan at kailangan. At pangangalagaan at bakuran. So, ayun po. Yun po. Ayan, magaling pangkat dalawa. Ngayon, bigyan natin sila ng Jollibee clap. 1, 2, 3, go! Magsitayo mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Bida ang Sayaw! Ayan. Ngayon mga bata, sino kaya ang natalo sa pangkat? Palaban, Bilangin nga natin ang nahanap ng pangkat isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. walo. Ayan, walo. Pangkat dalawa kaya. O, bilangin. One, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Ang ating kitang-kita naman ngayon kung sino ang nanalo sa ating paghahanap ng salita magkatugma. Dahil dyan, sa tingin ko ay babawi sa susunod nating gagawin ang pangkat. Aba! Siyempre po! Ay mga bata, humilog na ulit kayo sa inyo kaninang mga
Ang nanabog na sa tradisyon. Ayan. Ang gagawin po ninyo, makinig po. Punta po sa kikuwan. Tahimik na makinig sa sasabihin ni teacher para alam ang gagawin. Ang gagawin po ninyo, hindi ba't pinaghanap ko po kayo ng salitang magkakatugma? Opo. Ang gagawin ninyo, mula sa mga nahanap ninyong salitang magkakatugma, ay hahanap lamang po kayo ng isang magkapares. Maliwanag? Isa lang po. Tapos, gagawan niyo siya ng isang saknong ng tula. Susukatin ni teacher ang inyong galing sa paggawa ng tula. Hanapin niyo na ang gusto ninyong gawa ng Teacher, bawal isang magdagdag ng ano, ng mga pagkakataon. Pwede po. Pwede po. Basta magagamit niyo po yung ginamit niyo magkatunog na salita. Yan, kapag tapos na, pumalakpak ng 3 ha. Yan, tapos na ang group 2. Mali. Mali. Isang saknong lang po ha. Tama itong mali. Titignan lamang ni Ha, teacher. ha, Yung ha. parang isang sawa, 4 lines to, 4 na taludtod. Ayan, tapos na rin ang pangkat 1. Dahil unang natapos ang pangkat 2, ipakikipaskin nyo na sa unahan ng inyong nagawang tula. Pangkat 2, bumalik na po sa upuan. Ayan, sige nga, mula sa inyong nahanap na mga salita, ano ang inyong, ito pa po, tignan pa po. Sige, anong pinapili nyo magkatugmang salita? Ano po, kaarawan po at saka tawanan po. Ayan, kaarawan daw at tawanan. Pakinggan nga natin. Basahin ng maayos, nang may diin ang kulang inyong ginawa. Sa kaarawan ni Juan ay puno ng tawanan. Ha ha ha! Ayan, ang galing naman ng pangkat 2. Yan, maaari nang sumasalamat, pangkat 2. Pangkat 1, ipakita nga ninyo ang inyong ginawang tula. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang presentasyon ng pangkat 1. Sa aming bakuran, may magandang halamanan. Mga bulaklak ay inaalagaan. Ito ay magandang pagkista ng aming pong napiling magkatugmang salita ay bakuran at inaalagaan. Ayan, ang husay naman ng pagkakagawa ng pangkat 1. Ayan, sino na kanina ang nanalo sa ating paghahanap ng magkatugmang salita? Pangkat ano? Mas ingay! One po! Pangkat 1. Oh. Sa tingin ninyo, kitang-kita naman natin kung sino ang may pinakamagandang nagawang isang sakto. Sino kaya? Pangkat 2! Ayan, bibigyan ni teacher ng puntos kung sino ang nakakuha sa sunod na sa ating ginawa ngayon. Ayan, maganda naman po ang ginawa ng pangkat 2. Subalit, kailangan po sa bawat taludtod ay kumpleto po. Ano po, hindi po pwedeng putulin. Ano po, maliwanag, pangkat 2. At sa pangkat 1 naman, ayan, nasabi nila ng maayos ang nilalaman ng bawat taludtod. Kung anong meron sa bawat taludtod. Ayan, ang lumamanganin ulit sa ating palaro, sa ating aktibidad, ay ang pangkat 1. Ayan, 2 na ang puntos ng pangkat 1. Ngayon, pangkat 2, babawi ba ang pangkat 2? Aba! Syempre po! Sige nga mga bata. Grupo pa. Ilinya ng tuwid. Tapos, ang kabilang linya naman po ay ikarap sa ayan, ganyan. Nasaan po ang pangkat 1? Teacher, pangkat 1. Dito po ang pangkat 1. Ang pangkat 2. Dito po ang pangkat 2. Ayan, dahil ang pangkat 1 ay 3 at ang pangkat 2 ay dadalwa lamang, si Richelle ay sasamahan si teacher upang magbigay puntos sa magkalabang panig. Maliwanag, Richelle? Pwede ka nang pumunta sa tabi ni teacher para tutulungan mo ako magbigay ng puntos. Maliwanag ba? Ayan, mga bata, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng debate. Ang gagawin ninyo ay ipagtatanggol ninyo ang paksang napunta sa inyo sa inyong kalaban na grupo. Ayan, magaling. Okay, sino maaaring upang makapili kayo ng inyong paksa? Magja-jack and boy tayo. Kayo po ang sige, ang 2 lalaki na lang daw po. Isang bagsak. Isang bagsak. Ayan. Si Jeremy. Ulit! Hindi po pwede. Bawal po, kaya nga po tayo na ganun para hindi tahimik po. Para po hindi unfair sa bawat isa. Ayan. Ano po ang pipiliin nyo? May tugmang tula o wala? May
May tugma daw. Ayan, may tugma. So, ibig sabihin, sa pangkat 2, ang mapupunta po ay ang walang tugma. Ayan. Kaya namin to. Ayan, mga bata, na alam niyo na ba ang paksang napunta sa inyo? Opo! Ayan, pangkat 1, ano nga ulit ang ipagtatanggol ninyo? May May tugma. Ayan, tulang may tugma sa pangkat 2. Malayang Malayang. talituran po. O malayang taludturan o walang Tugma. tugma. Ayan. Handa na ba kayo? Syempre po! Ayan. Ang bawat membro ng bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng 20 segundo upang ipagtanggol ang inyong panig. Maliwanag ba? Papawalan, Richelle, ikaw ay makikinig ng maayos sa mga sasabihin ng 2 panig. Mga bata, maaari na kayong magsimula sa pagsabi ng inyong nais ipaliwatig tungkol sa inyong napiling paksa. Maliwanag ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 20 segundo. Maaari na kayong magsimula. Magandang araw po sa inyo. Naniniwala po kami na mas maganda ang tulang may tugma sapagkat mas mainam itong basahin, mas magiging maganda ang flow ng pangungusap at mas masarap itong pakinggan. Ako, tama po yung sinabi ni Rosie na mas maganda talaga ang may tugma. Ayan. Magaling. Pangkat 1. Pangkat 2. Ano naman ang magiging tugon ninyo sa sinabi sa inyo ng pangkat 1? Maaari magsimula. Hindi pag sinabing may tugma ay hindi na maganda. At pag sinabing tula, ito ay malaya. Pag sinabing tula, hindi kailangan na may tugma. Pagkos ay malayang pagpaparanas o pagpapakahayag ng tunay na nararamdaman o impormasyon sa tula. Tama! Ayan. Nagpakita ng galing si Lian sa pagsagot sa inyong sinabi. Pangkat 1, anong magiging tugon nyo sa sagot ng pangkat 2? Maaari na magsimula. Mas maganda pa rin po talaga ang may tugma. Sapagkat pag may tugma ay mas ma-express mo, mas ihahayag mo ang buong, yung buong, ano? Ayan. Ngayon naman, tingnan natin ang tugon ng pangalawang pangkat. Sinong sasagot ngayon? Gerald, maaari ka nang tumayo. Simula ng pagsagot. Ano po, pag malaya po, hindi ba may express ang inyong nararamdaman? Hindi ka po, may express din po. At mas better po na may express nila yun kasi malaya yung inyong taludturan. Ayan, magaling mga bata. Ayan mga bata, natutuwa ako sa inyong mga pinakitang galing pagdating sa pagtatanggol sa inyong panig. Ang bawat pangkat ay nagpakita ng galing. Kami ngayon ay magbibigay ng puntos kung sino nga ba ang nagwagi sa 2 pangkat. Para sa pangkat 1, nagpakita sila ng galing upang ipagtanggol ang kanilang paksa na tulang may tugma. Subalit, nagkaroon ng kaunting problema pagdating sa pagsagot ni Jeremy dahil parang pumapanig siya sa panig ng may malayang taludturan o walang tugma. Ayan. Para naman sa pangkat 2, kayo ay nagpakita ng galing at husay sa pagbato ng sagot sa kabilang panig. At lahat ng inyong sinabi ay akma sa inyong paksa. Ngayon, para sa akin, ang nanalo ay ang pangkat 2. Richelle, Palaban! 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 tahimik po. Para naman kay Richelle, sino kaya ang nanalo? Para po sa round 1, ang nakakuha po ng puntos ay ang may tugma. Para po sa round 2, wala pong puntos parehas. Kasi po, hindi po naihayag ng group 1, yung kanilang pinakang idea. Tapos sa group 2 naman Sila po, naman. inulit lang po yung sinabi ni Lian kanina na parang na-express, ganyan sa malaya. Ayan, magaling, Richelle. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Salamat sa pagtulong at pagbuna sa mga hindi nakita ni teacher. Dahil dyan, sa ating debate ay walang nanalo. Ang bawat isa ay pantay lamang dahil para sa akin ang nanalo ay ang pangkat 1 at ang kay Richelle naman ay ang pangkat 1. Ayan, magaling mga bata. Maaari nyo nang ibalik sa dating tayo ang inyong mga upuan. Ayan mga bata, para sa ating pangkatang gawain,
ay magkakaroon tayo ng gawain. Nasaan nga ulit ang pangkat isa? Teacher! Ayan, pangkat isa dito na lang, dito kayo. Ito po ang inyong gagawin. Ang gagawin niyo po ay isang tula sa larawan. Ibig sabihin, kung ano po yung nasa larawan na ibinigay ni teacher, ay inyong gagawa ng tula. Isang saknong ng tula. Maliwanag mga bata? Ayan naman, para naman sa pangkat dalawa, ay meron tayo dito Babasahing tula at gagawa kayo ng bubugag. Ipapakita niyo ang galing ninyo sa pagbuhit ayon sa inyong naintindihan sa tula. buhit po. Yes po. Po. Yes po. Pangkat dalawa. Balik na po sa bukuan. Buhit to, hindi. Simon, ako mag-uwi. Nasa lang ka? Sa pangkat ko mo. Pawis. Parang hirap daw. Ang hirap ng... Para sa inyong kategorya upang malaman ninyo kung gaano kataas ang makukuha ninyong puntos. Para sa pangkat isa, sa nilalaman ay meron kayong 20 puntos. At sa pagkakaisa ay 10 puntos. At sa pagkamalikhain ay 20 puntos. Na may kabubuang 50 puntos. Ayan, maaari na kayo magsimula. Para naman sa pangkat dalawa, upang malaman ninyo ang inyong makukuhang puntos. Sa nilalaman ay meron kayong 20 puntos. Sa pagkamalikhain, 20 puntos. At kalinisan ay 10 puntos. Na may kabuang 50 puntos. Ayan, maaari nyo nang simulan mga bata. Ang kulay din. Malakpak lamang po kapag tapos na. Kayo mag-8 mo. 1, 2, 3. 1, 2. Ayan, tapos na ang pangkat isa. Maaari na kayo bumalik sa inyong upuan at hintayin lamang natin ang pangkat dalawa. Yung sa pag-room ako ay pabalik ng pinipin. Mukhang tapos na ang bawat isa sa kanilang mga ginawa. Pangkat isa, maaari nyo nang ipresenta ang inyong ginawa. Ano nga ulit ang napunta sa inyo mga bata? Pangkat isa? Gagawa po ng tula kasi dun sa larawan. Ayan, ipakita mo na ang kung anong larawan. Ito po ang larawan. Ano po yan, Jerry B? Aso po. Aso. O sige nga. Sige. O sige nga. Ako ay may alaga, puti, itim, at kayumanggi ang kulay nila. Siya ay lagi kong kasama. Magkalaro kami sa tuwina. Ayan, magkalaro kami sa pina. Magaling, pangkat isa. Ano nga ulit ito? Aso O, sige, po. maaari na kayong umubo. Para naman sa pangkat dalawa, sino maaaring magpakita ng kanilang ginawa? Ano ang napunta sa inyo? Basahin po ni Gerald yung tula. Nasa na po yung tula? Ito na. Hindi po ito. Kinuha po ni Roslyn po, teacher. Ayan, ito po ang tula. O, basahin ng malakas ang tula para maunawaan ninyo. Unawaan nila ang inyong ginawa. Ano nga pong gagawin ninyo? Isa? Magbabasa po ng tula, tapos po Mag-drawing po kami. sa pamagitan ng Ayan, pag-drawing. tama. O, sige nga, basahin nga ang tula ng malakas. Alay ng mga bayani. Pawis, hirap, dugo at buhay. Nitong ating mga bayani ang inatay. Upang makamit lamang kasarin lang tinataglay. Itong bayang may kasaysayang makulit. Sigat Jose Rizal, Andres Bonifacio, mga halimbawa ng mga bayaning nagsakripisyo sa ating kalayaan na ngay ating natatamo, mga tulad nila'y dapat nating iniibig. Kaya nga kahit saang bansa pumunta, huwag kalimutan, bayan nating naiiba, sapagkat ito ay pinagtibay pagkakaisa ng mga bayani na ngayon dapat nating inaalala. Ayan, ngayon Kalian, ipaliwanag mo nga kung ano ang nakadrawing diyan. Dito po ay pinapakita po namin ang kabayanihan pong ginawa ni Andres Bonifacio at ni Jose Rizal sa bansang Pilipinas sa paggamit po ni Jose Rizal ng panulat at ng paghuhit ng salulang. Ni Andres Bonifacio. Ayan, magaling mga bata. O, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Ayan, para sa pangkat isa, ano kaya ang naibigay ninyong punto sa pangkat dalawa? Ayan.
Limampung puntos. Ayan, pangkat dalawa, ilan naman po ang binigay ninyo sa pangkat isa para po sa nilalaman? Ilan po? Sa nilalaman po, binigay po namin sila ng 20 puntos. Sa pagkamalikhain po kaya? 20 puntos din Sa po. kalinisan po kaya? Sa pagkakaisa po or sa kalinisan po ay 10 puntos po. At sila ay nakakuha po ng ilan? 50 puntos. Ayan, 50 puntos. Magaling mga bata. Parehong pangkat ay nagpakita ng galing. Ngayon mga bata, hindi ba kanina ay may binigay sa inyong papel si teacher? Ngayon nyo yun ang gagamitin. Sumulat kayo ng isang tula batay sa inyong naging karanasan sa school, sa barangay, o sa komunidad. Pwede din sa bahay, yung inyong paboritong naging karanasan. At kailangan po ng dalawang batang magbabasa sa unahan. Gumawa na po ng tahimik. Tapos na ba kayo mga bata? Ba, syempre po. Ayan, sino maaaring magbasa sa unahan ng kanilang ginawang tula? Ayan, Gerald, pumunta ka nga dito at basahin mo ng malakas at may diin ang tulang iyong ginawa. Ang aking karanasan. Ako'y nadapa sa aming mesa. Ako'y naiyak, madaming nagkita. Hindi malilimutan ang aking itsura dahil nakakahiya sa mga pastor. O yun, napakagaling naman ni Gerald. Bigyan naman natin sila ng 10 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, sino pa maaaring magbahagi? Lian? Sige nga, basahin mo ng malakas at may diin ang tulang iyong ginawa. Ang aking karanasan sa pista. O, sa pista naman po sila. Ako'y isang batang mahilig sa musika, sa banda at sa pagkakaisa. Kaya't sa aming komunidad, lagi kong abang ang masayang pista. Ayun, napakagaling naman. Bigyan din natin ng palakpakan si Lian. At napagaling naman ang aking mga estudyante. Ngayon mga bata, kung talagang nakinig kayo sa discussion ni teacher, ano nga ulit ang ating pinag-aralan? Roslyn? Teacher, tungkol po sa sa pagtutugma po. At saka, Tula po. ayan, pagtutugma ng tula o naipagawa ng maikling tula. Ngayon mga bata, bakit kaya mahalaga na pag-aralan natin ang tula? Pakumusta si Lian? Ayan. Sige nga Lian. Bakit po kaya mahalaga na pag-aralan natin ang tula? Ang tula po ay bahagi ng ating literatura at kultura bilang isang Pilipino at kasama po rito ay ang pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat. Ayun, magaling Lian. Paano natin mapapaganda ang ating tula? Mga bata, sa tingin ninyo, kung kayo gagawa ng tula, paano natin sila mapapaganda? Para magandang mapakinggan ng mga mababasa. Roslyn, sige nga. Sa paggamit po ng mga magtutugmang salita at mga madadaling Ayun, sa paggamit ng magkakatugmang salita at matadalihagang salita. Ngayon mga bata, para sa huli natin, para sa ating pagsusulit, ay kuhanin ang inyong papel at isulat ang sa mga tanong na ito, isulat ninyo sa papel ang sagot. Kumuha ng isa at ipasa sa likod ang marami. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsasagot. Tapos na ba mga bata? Ba, syempre po. Maaari na ninyong ipasa ito sa unahan. At aking iwawasto pagkatapos ng ating ba. Ayan, teacher. Teacher, sorry po. O, ayan mga bata. Para sa inyong assignment, kayo ay gagawa ng 4 na saknong ng tula tungkol sa paborito ninyong hayop. Maliwanag ba? Apo. Isusulat ito sa isang buong papel. Maliwanag